Mga Kads, alam nating di basta mabubuwag ang relasyon ng 7'4" sentro ng Gilas basketball team na si Kai Sotto at ang kapuso aktres na si Rere Madrid dahil sa naglipa ng photos nila habang namamasyal sa Japan kung saan ay import ng isang local basketball team, si Kai na Koshigaya Alphas. Super sweet ang dalawa at maraming masaya para sa kanila. Pero alam nyo bang hindi si Kai Sotto ang unang basketball player na nagpahaging kay Rere Madrid? Starstruck days pa lang niya ay nagpapa-cute na sa kanya ang isang PBA player na ngayon ay naglalaro sa Ginebra, San Miguel. Walang iba kundi si Nards John Pinto, ang isa sa point guard ng GSM noong panahong di pa ito nakakasal. Pero bata pa noon si Rere at ayaw din ng kuya niyang si Ruru Madrid na ma-involved siya sa player dahil masagwa ang magiging pangalan niya kapag nakatuluyan niya si Nards gamit ang apelyido nito. Hashtag Mrs. Rere Pinto, hashtag joke lang. May nanalo na sa PBB 11, ito ay ang TikTok sensation na si Fiang Smith, ang kadidebulang this year na dalagita from Mandaluyong. Hindi na bago kay Fiang ang kasikatan dahil TikTok days pa lang ay may fanbase na itong mahigit sa milyong followers. Kaya solid ang mga ito sa voting online at text. Pero alam niyo bang hindi lang ang mga Fiang Natics ang bumoto sa kanya? May nasagap na chismax na pati raw itong AFAM na European football player na follower ni Fiang ay todo suporta din sa dalagita. Walang iba kundi ang midfielder ng Shamrock Rovers na si Marcus Poom na mula pa sa bansang Estonia. Dati ng fan ni Fiang ang footballer ng professional club sa Ireland. Nakaka-chat na rin niya si Fiang at balak pa nga sana niya itong dalawin sa Pilipinas. Pero tutol dito ang daddy ng dalagita na si Joshua Smith. Bukod kasi sa bata pa ang anak niya, di rin magandang pakinggan ang magiging pangalan ni Fiang sakaling makatuluyan nito si Marcus gamit ang apelyido nito. Tunog lesbian at sugal nga raw pag inulit-ulit ang pangalan. Hashtag Mrs. Fiang Pumpiang Pumpiang Pumpiang, hashtag joke lang. Naku, nahuli na naman tayo sa balita mga Kad. Bago na pala ang jowa ni Kiefer Ravena at trending sa mga news. So wala na pala sila ni Colleen Ortiz at ngayon nga ay nakabalandra na sa social media ang new GF ni Kuya Kiefer. Ito ay isa ring flight attendant, ex-PBB 8 housemate, naging Binibining Pilipinas Nueva Ecija noong 2022 at ngayon ay talent na din ng Viva Films. Walang iba kundi ang tisay na si Diana Mackie. Pero alam nyo bang bago maging jowa ni Diana si Kuya Kiefer ay napabalitang pinirmahan muna si Diana ng isang AFAM na Amerikanong na motocross professional rider na si Andrew Pott na kilala sa mga international circuit ng motocross racing. Nagkataon na may event siya sa Spain at nandun din si Diana for her flight and short vacation. Kaya nagkakilala ang dalawa dahil hilig din magmotor ni Diana at manood ng competition. Kaso di type ng dalaga ang LDR and she find it weird kapag pinagsama ang name niya at apelyido ni Andrew. Hashtag Mrs. Diana Makipot. Hashtag joke lang. Kinabog ni Rita Daniela ang mga patay sa undas nang napabalitang sinampahan niya ng kaso ng pangmomolestiya ang kuya-kuyahan niyang si Archie Alemania na kasama niya sa primetime TV drama na Widow's War. Naganap di umano ito sa isang party noong September kung saan hanggang sa ihatid siya ng actor sa bahay nila ay nag-attempt pa itong hipuan, akbayan at halikan siya. Well, nasa korte na ang kaso at sana ay magkaayos ang dalawang GMA stars. Kawawa rin ang actor na regular sa Bubble Gang dahil tinatawag ito ngayon ng mga netizens na Archie Ali Maniac. Anyhow, gaano katotoo na isang AAFAM follower ni Rita sa Instagram ang nakikisimpatiya sa kanya? Ang American footballer na si Jake Moody ng San Francisco 49ers ng NFL. Matagal na pala itong follower ng actress at nagkaka-chat na rin sila. Okay naman sana kay Rita si Jake dahil single din naman siya, kaso nasasagwan siya sa magiging pangalan niya kapag nakatuluyan niya ang football player gamit ang apelyido nito. Hashtag Mrs. Rita Model, hashtag joke lang. Marami ang nagtataka kung bakit natalo si Kamala Harris kay Donald Trump, considering sa dami ng boto niya noong 2020 bilang VP kumpara sa bilang ng bumoto kay Trump
na natalo naman ng kapartido niyang si Biden. Yun pala ay mahigit 20 millions ang di bumoto, kaya naungusan ni Trump si Kamala. Bakit nga ba inindyan ng mga botante ang eleksyon at di nagpakita ng suporta sa sanay unang babaeng president ng Amerika? Di umano ay maraming haka-haka na karamihan sa nag-boycott na walang pinili kina Kamala at Trump ay mga Hispanic at Filipino voters. Naniniwala daw kasi ang mga ito na may hatid na bad luck si Harris dahil sa pangalan nito. Sa mga Hispanic, ang meaning kasi ng mala ay bad sa Spanish. At sa mga Pinoys naman, ang Kamala ay parang shortened ng kamalasan or bad luck. Pero alam niyo bang nung dalaga pa si Kamala ay may isang Argentinian actor na nanligaw sa kanya na nagngangalang Damian Santo. Hindi sila nagkatuluyan dahil sa payo ng classmate ni Kamala sa college na isang half-Filipina na masama ang ibig sabihin kapag nagkatuluyan sila gamit ang apelido ng actor. #Mrs. Kamala Santo.